Anong mensahe mo sa papa mo? May pa. Sige lang. Ingat ka lagi. Okay naman. Tuloy lang. Mahal ka namin. Salamat kasi hindi ka napaparoon mo trabaho para sa amin kahit sobrang hirap na ng buhay. Salamat. Salamat po. Ano po eh? Sa mama mo, anong mensahe mo sa mama mo? Pag napanood mo ini, parang kumatangis ka. Manik ka. Pero ka mag-iingat. Bawas-bawas lang kakanta nga, hindi ka na i-blood. Ano pa? Good morning po mga kalingap. Good morning po sa lahat ng mga suking tagapanood. Good morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig. Mga kalingap, paga po ito ay tayo po ay nandito sa kabundukan po upang patuloy po maghanap ng mga deserving pong matulungan na ating pong mga kababayan. Kahit nasa kabundukan po tayo mga kalingap, hindi po natin na alintana ang mga daan. Kahit na medyo rough road ay baliwala po sa atin yan mga kalingap, para lamang magpatuloy tayo sa ating mga pagtulong sa ating mga kababayang kapos palad. Hindi rin po natin alintana ang nakaambang mga panganib. Hindi natin alam kung sa mga patutunguhan nating lugar kung may mga masasamang loob na tao tayo makakasalamuha. Pero lahat yan mga kalingap ay baliwala sa atin. Dahil ang hangad natin ay makatulong lamang sa ating mga kababayan na kapos. Dito lang din natin sa mga bulubunduking ito makikita ang mga taong kailangan talaga nating tulungan mga kalingap. At dito rin natin nakilala mga kalingap ang artistahing dalagang si Angeline. Sa amin pong pag-usap mga kalingap ay may kakaiba po siya plano sa hinaharap. Siya po ay dalagang gustong ibuwis ang buhay para maglingkod sa taong bayan po mga kalingap. Masasabi kong kakaiba siya dun sa aking mga natanong panunguna. Dahil ang plano niya sa hinaharap ay magiging sundalo po mga kalingap. Gusto niyang maglingkod sa ating inang bayan at pagsilbihan ang ating inang bayan. Maraming salamat po mga kalingap sa Kalingap Japan Group. Maraming salamat din po kay Erika Alpon Vlogs, Rory Fujimoto at Adobo Lati Japan Walk. Maraming salamat din po mga kalingap sa patuloy na pagmamahal kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Vlog. Tara na po mga kalingap, samahan niyo po ako sa akin pong pakikipag-usap sa artistahing dalagang si Angeline po mga kalingap. Magandang hapon po mga kalingap, magandang hapon po sa lahat ng mga suking tagapanood at taga-subaybay. Mga kalingap, sa hapon po ito, sa hapon po ito ay kapanayamin po natin ng isang dalaga na atin pong nakilala dito sa may kabundukan po ng Pasod, Camarines Norte. Anong pangalan mo? Angeline Navarro. Angeline Navarro. Oh. Ilang taon ka na? Nang 16 po. 16. Ilan kayo magkapatid? 5 po. Ha? 5 po. 5 kayo magkapatid. Nag-aaral ka ba? Opo. So, anong grade ka na ngayon? 12 po. So, ngayon pong pasukan. Si mama mo may trabaho ba? Wala po. Nagtigil lang po siya pagkatapos nung na-aksidente po sila ni Papa.
Yan po sa may yan po sa papuntang dagat. Papuntang dagat? Oh, nabalian po siya malat ng braso sa ganyan. Anong trabaho ng iyong ama? Minsan po nagbasok sa minsan po may inaarkilahang tricycle, tapos minsan po na construction. Tapos minsan po na din si Papa na may sinasamahan po siyang mga kaibigan dito na uling po sila din sa may bundok. So walang permanenteng trabaho ang papa mo. Wala din po. Yung mama mo naman dito lang sa bahay. Nagbabantay po ng mga pamangkin ko. Anong grade ka na? 12 po. Grade 12. Opo. So pasukan ngayon sa pasukan grade 12 ka. Opo. Nag-umpisa na ba kayo? Hindi po, sa 29 po. 29 pa kayo lahat. Anong gusto mong maging paglaki mo? Ng sundalo po. Ay, delikado ka. Dahil sundalo pa lang gusto mo. Meron ba kayong mga lahing sundalo? Wala man po. Dream mo lang. Opo. Dream mo lang. So, magka-college ka pero magsusundalo ka pa rin. Opo. Ganun. So, yan ang pangarap mo. Yan. Ngayon, Angeline, ano mga pinagdadaanan mo sa buhay na hindi mo makakalimutan? Nangingin po minsan po, nahihirapan na kami sa buhay sa buhay po namin kasi, siguro po, dahil ngayon malaki na ako, kahit nararamdaman ko na rin po yung nararamdaman nila mama na nahihirapan, tapos yung hindi makatulog sa gabi kasi nahihirapan, ang daming iniisip na problema dito sa loob ng bahay. Sa mga trauma nangyayari. Anong mga problema yan? Yung po sa kawalan ng pera, tapos sa financial po dito sa amin. Tapos sila pa, minsan po nagkakasakit yung mga pamangkin namin, hindi na alam po sa pupunta. Gaya po nung nakaraan lang na yung pamangkin ko pong panganay, nagkameron po ng katarata, tapos hindi nala po nila sa Kabusaw pa po at hindi na nga po alam kung saan ipupunta. Tapos nang buti po may kapatid si mama na may alam na pagamutan. So doon nagpunta pa po sila doon. Halos linggo-linggo po umaalis sila. Tapos inabot sila ng 2 araw, 3 araw doon. Nag-i-stay. Tapos doon lang po sila natutulog sa may labas ng hospital at wala naman po patutulugan doon. Gaano ba kahirap maging isang mahirap? Sobra pong hirap. Yung po, iisipin mo na lang bakit sa daming tao kami pa yung na samahan, nakasama sa ganun. Kung kahit isipin mo na gusto ko ng ganito, mahirap siya makuha kahit kailangan na talaga. Kung sakaling may mga tutulong sa iyo, anong ipaparating mong mensahe sa mga taong gustong tumulong sa iyo? Sa mga gusto pong tumulong, kumuha lang po sa loob ninyo, sana matulungan kami magpagawa ng bahay namin po. Ang pinakaunad po talaga kasi ang dream house po ng papa ko ay ang pangarap po talaga ng papa ko ay nang makapagawa na kami ng sarili yung magandang bahay, tapos hindi binabaha pag binabagyo, ganun. Tapos yun lang po. Tapos nakapagtapos kami makapag-aral. Bakit itong bahay niyo ba ay binabaha? Siya po, pag pag yung lumalakas ang ulan po, halos magdamag umuulan, inaabot na po itong baha. Diyan, meron po kasi diyan sapa. Sapa. Tapos umaabot dito. So madalas binabaha ito yung bahay, kaya hindi maayos-ayos ang inyong bahay. Opo. Doon po kami nakatira sa kabila, kaso lang po nang umalis na po doon at masyadong po ng baha, inaangat. Kasi kailan po yung malakas po talaga yung bagyo, yung bubong na lang po as in yung nakita doon sa bahay yung gabi yun. Kaya po naglipat na po kami dito, binila lang po itong bahay para medyo makalayo-layo, pero inaabot pa rin po. Inaabot pa rin kayo ng baha dito. Ito bang inyong tinitirikan ay inyong pag-aari? Opo. Yung lupa? Opo. Sa inyong lupa ito?
So, anong mga yung nyari sa panahon na walang-wala kayo, anong mga naramdaman mo? Malungkot po. Talaga po, minsan, halos maiyak-iyak na talaga kasi yun, kahit ramdam mo na yung gutom, tiis na lang. Ganun po. Tapos, nung panahon na nagugutom kayo, anong ginagawa nyo? Wala po. Minsan po maghahanap ng minsan si mama po kasi hindi siya mahilig yung utang-utang kasi sabi niya nakakahiya. Pero minsan nakakautang po talaga siya dun sa mga sa mga kakilala niya po dun sa labas. Tapos minsan po nang naghahanap yung kapatid ko itong lalaking dun sa bundok po ng gulay. Sige, huwag kang mahiya. Normal lang naman sa tao yung meron tayong mga pinagdaanan na medyo talagang yung panahon ng mga down na down tayo. Sige, kwento mo. Tapos yung time po talagang hirap na hirap kami ba yung nadisgrasya nga po talaga dun sila mama sa pagpunta ng dagat. Tapos po si Papa po ang laki po ng sugat niya sa tuhod, tapos si Mama bali po yung isang braso. So wala po sa amin nagbubuhan that time kasi si Papa po din nakakapagpasada kasi nga masakit ang katawan niya. Tapos buti nga po yung sa hawa ng Diyos, yung isa ko pong, yung bunso ko pong kapatid na kasama ng kunting sugat lang po yung nataon. Tapos yun po ng pagka-disgrasya kaya basta po ang hirap kasi di man po kami sanay na wala si Mama dito sa bahay. Tapos halaman po sa amin po maalaga dito. Tapos yung panganay ko pangalawa po sa amin magkakapatid siya yung isama kayo sa ospital kasi wala man po na sa amin magtutulong dito. Buti po yung panganay namin hindi pa naman po siya maalis. Tapos siya po nag-ano sa amin. Pero ang hirap ng buhay nun kasi wala po talaga Okay lang, ituloy mo lang, huwag ka lang mahiya. Tapos sobrang hirap pa. Nag-pray na lang sana huwag ni Mama. Pray na lang. Pray. Pero sakit may sobra kahit hindi naman masyado basta simula naman nag-discuss sila Mama. Na din po si Mama nun sa trabaho na hindi na po siya nagtrabaho kasi nahihirapan na rin po siyang gumalaw. Tapos siguro mga 3 months bago siya naka-recover. Tapos naka-recover niya po dati pa rin po mabilis pong bago yung kamay niya kahit konti lang po ang bubuhatin niya ganun. Tapos yung nakapagtrabaho niya si Papa kabalik sa trabaho okay man na din po siya pero kulang pa rin talaga. Kulang pa rin ang lahat ng dahil sa ang trabaho ng papa mo ay pa-extra lang. Minsan walang-wala din. Kaya kapos talaga kayo sa financial. Kahit gusto yun talaga. Kung ganito ganyan, mahirap po talaga labanan ang yung mga nangyayari sa atin. Ngayon, anong mensahe mo sa papa mo? Hey pa. Sige lang. Ingat ka lagi. Okay na. Tuloy lang. Mahal ka namin. Salamat kasi hindi ka na parang trabaho para sa amin kahit sobrang hirap na ng buhay. Salamat. Salamat po. Sa mama mo, anong mensahe mo sa mama mo? Pag napanood mo ini, aram ko matangis ka. Matig ka. Pero ka mag-iingat.
bawas-bawas lang kakanta nga, hindi ka na i-blood. Ano pa? Ngayon na ilan pa ang kasunod mong kapatid mula sa iyo? Isa na lang po. Bali isa na lang. Ikaw ang Pang-apat. pang-apat ka. Yung mga kapatid mo, may mga asawa na rin. Yung panganay pa lang po. Tapos yung dalawa pa, nagka-college pa. Nag-aaral din. Oh. So medyo kapos talaga ngayon Kasi, dahil hindi natin makausap si mama mo dahil wala si mama mo. Kung paano nyo iniraraos yung inyong buhay. Pero sa kabila ng inyong kahirapan ay porsigido talaga kayong pinagpaaral ng inyong mga magulang. Dinadala lang po talaga sa literal na budget. Yung kahit po sa pamili ng ulam, sa pangkain namin araw-araw, sa mga pangbaon po namin, hinahati-hati na po talaga yun para sureable na kakasya po talaga yun kung sa ngayong linggo. Kasya na po dapat yun kung magkano man po yung nain siya. Sasakto na lang sa lahat. Maswerte kayo dahil nagkaroon kayo ng magulang na handa magsakripisyo para sa inyo. Dahil kung ang ibang magulang ay nahihirapan sila magpaaral ng kanilang anak, pero yung magulang mo pinipilit kayo iniraos kahit na nagkanda utang-utang na sila. Ano pa ang mga kwento mo? Saya pa sa ng buhay. Sa po, yun na po. Ikaw naman ay hindi nakipag-boyfriend. Hindi. Very good. So, porsigido ka mag-aral. Kaya, May mga gamit ka na ba? wala po. Wala pa. Wala po. So, sana may isang araw, may isang Dr. Love na darating, matutulungan kayo. Oh. Maswerte siguro ikaw ngayon dahil natagpuan kita. Palakad-lakad ka dyan sa labas. Nagulat ako na meron palang isang magandang babae sa bundok na ito na nakatago. Minsan lang po lumabas. Minsan lang po lumabas. Minsan lang ikaw lumabas, minsan lang din kita natsimpuhan. So please, aksidente lang talaga yon habang nandito kami at nakita kita. So, mga mensahe mo doon sa mga marami tayong mga nanonood na mga matutulungin at handa silang tumutulong sa mga tulad nyo na walang-wala, handa silang tumulong sa makapagtapos ganyan. Anong mensahe mo sa kanila? Mga viewers natin at mga sponsors and subscribers, ito na yung time na kausapin mo sila. Hello po, maraming salamat po sa pagpapanood ni Dr. Love. Dr. Love. Maraming salamat po sa mga tulong kong nabukal sa loob ninyong iabot sa amin. Maraming salamat. Sa mga susunod, ito pa lang ay una nating vlog. Dito natin makikita kung paano tayo suportahan ng ating mga sponsors at viewers. So, kausapin mo sila. Humingi ka ng tulong kung sakali sana matulungan ka. Hello po, sana po matulungan niyo po kami sa aming pagpapagawa po ng bahay namin, munting bahay na ito. Tapos sana po matulungan niyo rin kami hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral. Yun lang po. Promise, maahal lang po talaga kami dito sa kahirapan na ito. Thank you po. Okay. So, ayan po mga kalingap. Siya po ay si Angeline Navarro po. Isa pong masipag na estudyante. Desidido po siya magtapos. Siya po ay may matangkad at maganda na nakatira at nakatagaw dito sa kabundukan ng Camarines Norte. Ang kanila pong bahay mga kalingap ay sira-sira na rin po at sana may maawa sa kanya
kapag napanood na ang video na ito, mga kalingap. Siya po ay akin natagpuan dyan sa kalsada. Ako po ay naglalakad at maghanap ng matulungan, at siya po ay nakita ko at dinala po niya ako dito sa bahay nila po, at nakita ko naman na medyo sira ng kanilang bahay at deserve din po nilang matulungan, mga kalingap. Ayan, Angeline, huling mensahe mo sa lahat ng mga magulang mo, mga kapatid mo, mga viewers pa. Sa pamilya ko po, kung makikita niyo man po ito, maraming salamat po sa pagsusuporta sa akin, sa aking pag-aaral. Maraming salamat po, mga kapatid. Tapos sa mga viewers naman po dyan, sa mga tulong niyo po iaabot, maraming salamat din po. Malaking tulong po ito para sa amin. Thank you po. Pasimula akong tulong sa iyo, Angeline. Ibigyan kita ng tulong. Ito, 1,000. Sana makakatulong yan sa iyong pag-aaral, at sana makabili ka ng gamit dyan. Sana hindi pa itong huli. Sana ito ay umpisa doon sa mga maraming vlogs pa natin gagawin sa mga darating pagpanahon. Ayan. Maraming salamat, Angeli. Maraming salamat din po. Anong maipapayo mo kay Angeli, Mrs. Love? May payo ko lang kay Angeli na ipapatuloy lang niya yung pag-aaral niya. Huwag mo nang mag-boyfriend kung pwede lang, kasi para dire-diretso yung pag-aaral mo, para makatapos ka. Kasi kung makatapos ka na, yun, baka pwede ka nang mag-game shop. Para matulungan mo rin yung mga magulang. Kasi yung mga kwento mo na gano'n, yun, laking bagay yun kung makatapos ka na. Matulungan mo din sila. Sige. Maraming salamat, Angeline, ha, sa araw na ito na kami po ay pinagbigyan mo po akong ma-interview ka. At ito po ang kanilang kalagayan, mga kalingap. Ang kanilang pong saingan ay nasa baba po. Yan po ang kanilang saingan, mga kalingap. Dito po sila nagsasaing ng kanilang agahan, tanghalian, hapunan. Dito po nila niraraos. Ilan na lang kayo? Yan po. Nipa lang po ang kanilang Tuloy mo lang yung yan ang kanilang bubong, mga kalingap. Ayan po ang kanilang bubong. Ang kanilang dingding ay takip lang po ng takip lang ng sako. Yung mama ko po pa. Yung kalingap ng Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mga kalingap, sa patuloy niyong pagsuporta sa aming mga vlogs. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapanood. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers, viewers, and sponsors po. Maraming salamat din po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalinga Prab. Sana po may mga mabubuting kalooban na makatulong sa kanila na maayos din po kanilang bahay, mga kalingap, o kaya doon sa kanilang pag-aaral po. Sana may makatulong sila, ikapos na rin po sa kanilang buhay. Hanggang dito na lang po ako, mga kalingap. Jesus loves you. God is good all the time. Bye bye.